Dako muna tayo sa ating food for the soul and food for the spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa isang puting kamiseta. Isang mayamang lalaki ang bumili ng isang napakamahal na puting kamiseta. Ang mamahaling kamiseta ay tila gintong kumikinang at kumikislap sa liwanag ng araw at umaakit ng pansin ng mga tao sa kanilang lugar. Kinabukasan, 4 po na kapitbahay ng lalaki ang kumatok sa kanyang bahay. Isa pong piloto, isang abogado, isang accountant at isang mekaniko. Lahat po sila ay nais hiramin ang puting kamiseta ng lalaki. Tiningnan sila ng mayamang lalaki at sinabing, 4 kayong gustong humiram ng aking kamiseta. Ngayon, kanino ko kaya ito dapat ipapahiram at bakit? Sumagot ang piloto, ako ang dapat mong pahiramin ng iyong kamiseta dahil mayroon akong isang maayos at disenteng trabaho. Kaya makakaasa kang iingatan ko ang iyong kamiseta. Sumabat naman po ang abogado. Sabi niya, sa akin mo dapat ipahiram ang iyong kamiseta. Ako ay malinis, organisado at profesional. Gagamitin ko ang iyong kamiseta ng buong pag-iingat. Sumagot naman ang accountant. Sabi niya, ako dapat ang pahiramin mo. Ako ay maingat at masinop sa aking trabaho. Pangako, iingatan ko ang iyong kamiseta. Tila nagdadalawang isip namang nagsalita ang mekaniko. Sabi niya, marumi man ang aking trabaho. Ako naman ay tapat, mapagkakatiwalaan at maaasahan. Kung marurumihan ko ang iyong kamiseta, lalabhan ko ito at ibabalik sa iyo kapag natuyo na. Pagkarinig sa kanilang 4, ikinagulat ng lahat ng ibigay ng mayamang lalaki ang puting kamiseta sa mekaniko. Maya-maya pa, nilapitan ng lalaki ng kasambahay at nagtatakang nagtanong, Sir, bakit po sa kanilang 4 ay sa mekaniko niyo pa ipinahiram ang mahal ninyong puting kamiseta? Alam nyo naman pong sa trabaho niya ay malaki ang tsansa na marumihan ng iyong kamiseta. Ngumiti ang lalaki at sinabing, ang 3 sa kanila ay puro pagyayabang lang tungkol sa kanilang sarili at trabaho ang ginawa. At tanging ang mekaniko lang ang nangakong ibabalik sa akin ang kamiseta. Ang pagiging tapat at mapagkakatiwalaan ay mas mahalaga kaysa sa anumang propesyon o katayuan sa buhay. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa trabaho niya, sa suot niya o sa estado niya ng kanyang pamumuhay. Nasusukat po ito sa karakter ng isang tao. Sa panahon ngayon, bibihira na po ang taong nagsasabi ng totoo at tumutupad sa salita nila. Kaya kung may pagkakataon tayong pumili kung sino ang pagkakatiwalaan natin, hindi po yung pinakamagandang itsura. Hindi yung pinakamataas ang posisyon, kundi yung kahit simpleng tao lang ay mayroon namang pusong tapat at marunong tumupad sa usapan. Kaya sana tayong lahat piliin po nating hindi lang maging magaling, kundi maging tapat. Ayan. Hindi lang maging maayos sa panlabas, kundi maging totoo sa loob. Kasi sa huli, ang tiwala po ng tao iyon ang tunay na kayamanan na hindi basta-basta mawawala. Sabi nga po sa Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw ng Lunes. Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. WWW